Paano kung nung sinabi Nang bubong tong pwesto ko ng 1v1 guys, kaso nga lang hindi kami makaupo kasi butas pa. Kaya naman bumili na kaagad ako ng plywood o ng lapid Bale eto nga pala yung magsisilbing upuan at lamesa. Yun nga lang kailangang bawasan kasi masyadong mahaba. Nilabas ulit ni kuya tong kulay asul na tali para hilaing muli. Grabe, nagkaroon ng asul na tinta na parang bahaghari. Napakabilis lang hatiin guys kasi high-tech na tong ginamit na lagari. Si Papa nga natulala na lang habang pinagmamasdan at sinusuri. Subalit ilang sandali lang parang nabulunan tong gamit na lagari ni Kuya. Kaya sinilip niya kung meron bang nakasingit na tinga. Buti na nga lang kanyo, wala. Kaya tuloy pa rin ang trabaho at paggagawa. Maya-maya nga lang natapos ng putulin tong unang tabla. Sa wakas magkakaroon na tayo ng patungan na lamesa. Bali ang kakailanganin nga pala natin guys dalawa kasi nga yung upuan lalagyan din, 'di ba? Kaya ginuhit-guhitan na ni Kuya para pantay ang pagkakagaya. Tapos hinati niyang muli katulad nung kanina. Nakakatuwa nga tong si Kuya guys kasi napakapulido niya gumawa. Tingnan nyo naman, pinapakinis pa. Napakalaking tulong yan para hindi tayo masugatan kapag sumayad ang paa. Pagtapos nun kanya nang hinila, makikita na nating lahat kung gaano ba to kaganda. Samot-sari yung nararamdaman ko dyan guys pero nangingibabaw pa rin yung kaba. Pero napalitan ng saya kasi ganito ang naging resulta. Grabe, napakasolid. Kapag nakipag 1v1 ako dito, sobrang komportable na. Hindi na ako mangangalay, bagkus lalakas pa. Kung mapapansin nyo, may ginuguhitan siya dito. Hindi kasi maitiklop yung lamesa kasi yung plywood ay sobra. Kaya oras na para putulan naman tong bandang ibaba. Hindi ko maitanggi sa aking saliri guys na sobrang nabibilib ako dito sa manggagawa na to. Isipin nyo, 6,000 lang yung budget ko pero ganito kabongga ang naging anggulo. Hindi ka talaga madidismaya kapag siya ang tumirada. Kita nyo, may paliha pa. Kapag nakita nyo sa personal tong gawa niya, manlalaki ang inyong mga mata. At ayun na nga guys, pagkasalpak niya, ayun, saktong-sakto na. Finally, natitiklop na itong customized na table kong lamesa. Halos palakpakan ko dyan si Kuya kasi ngayon ko lang naranasan yung ganito, yung matupad ang aking gusto. After nun, pinagbabareta niya na para hindi matanggal basta-basta. Medyo may katigasan pero kayang-kaya. Inupuan nga agad ni Papa guys, nakataas pa yung paa. Pero bumaba din siya kasi yung mga tornilyo medyo maluwag pa. Excited na ako kaya tinesting ko na kaagad kung ano bang magiging pwesto ko. Naku, hindi mababa, hindi mataas, saktong-sakto. Marami na naman ako madudurog nito. At syempre guys, bilang pag-iingat, pinabutasan ko kay Kuya ng maliit na bilog para lusutan ng padlock. Hindi masyadong halata kasi hindi ganun kalawak. Tingnan nyo, kasyang-kasya kapag itinali ko na. Ibang klase talaga mag-isip tong si Kuya. Parang ako lang no? Minsan gumagana ang pagkatalino. At dahil hindi pa nga ako nakontento, papalagyan ko din ng puting cover to. Nilapatan lang muna ng pampadikit para maging solido. Nung medyo tuyo na, doon na namin naisipang idikit siya. Napakasarap sa pakiramdam kapag nakikita mo yung magulang mong sumusuporta. At panghuli guys, etong pinaka-plastic niya amin nang hinila. Hirap na hirap nga ako dyan habang pinapanood si Kuya. De, biro lang guys, sobrang saludo ako dito kay Kuya. Kung di dahil sa kanya, hindi ako magkakaroon ng pwesto ng 1v1 na ganito kaganda. Carbon, Lodi. Hindi pa nga masyadong tapos guys, may mga dumayo kaagad ng mga bata. Kaso nga lang, lato-lato ang sa akin inaaya. La! Sinong hero to? Forma, boy. Forma no? Wow! Sino yan? Di ko nga alam Tingnan natin. Double level skin ni Tamos! Forma! Guys, ang ganda ng bagong skin ni Tamos! Try kaya natin sa RG. Tara! Game. Tara! Hindi ako mapapatay niyan. Tara! Nabigit na si Tito. Tara! Flick irat na Tara! Sige, ano ko? Oo! Ano? Nice one. Bus yan. Ubus kayo, men! Yan, Ben. Oo, natulang, Jake. Kunat ko lang, mas mga makunat sa apat ko. Ulit, dalawang multi. Nga pala guys, pwede nyong magamit yung mga naipon yung promo diamond sa pangdor ng skin na Tamos. Ayan, I love you, Darwin. Ay! Ang angas ng skin na to! Guys, grabe na to! Sinalaro sa inyo? Ako, boss, wawa sa akin kumuskog mo. O sa akin mo? Oo, tol. Tara! 3,500 na kapag natalo niya ako dito plus skin. Ako si Baron, handa ako nung bala ng beya ko. Beatrix ang ginamit sa akin ng dumayo na to at totoo nga ang mga sinabi niya, lahat ng kanyang bala ay sa akin ipasasalo. Napakalupit nito mag-micro, tingnan niyo yung gagawin niya, sinundan ko pa kasi. Kala ko mapipitas ko na pero magugulat kayo at magtataka.
Nabasa ko na agad kung paano siya gumalaw. Ang madalas niyang gamitin sa akin ay yung shotgun. Kaya ang ginawa ko, dapat hindi siya makalapit sa akin. Habang tumatakbo, doon ko siya pupuwersahing sibatin. Mamicrowin niya nga sana ulit ako dito, pero hindi na yun uubra sa akin ngayon, iho. Pasensya na kung nagulat kayo. Ganun talaga ako kapag ang galaw ay nabasa ko na. Susunod-sunurin ko hanggang sa kayo mawalan ng gana. Sa puntong to, sinusubukan niya ako kung kakagat ba ako sa kanyang plano. Ngunit dahil malakas ang aking loob, walang masama kung susubukan kong lumusog. Kahit sino mapapailing kapag ganung klaseng pagtaob. Dumating sa puntong kahit sariling blue bluff niya na akin nang pinagdadamot. Pinipilit niya pa nga makipag-agawan eh. Hindi niya alam, unti-unti na akong umaabante. Ang masaklap pa nga yan, hindi niya na nga naagaw. Nanganganib pa siya sa matinding pagkatunaw. Gusto ko mang patakasin yung sibat ko, di na mapigilan sa sobrang tulin. Pakinggan na lang natin kung anong kanilang sasabihin. Item pa pre. Napakasarap sa pandinig kapag ganito yung kalaban, yung nag-aantay na maka-item para makipagpalagan. Ngunit hindi ko na yun kailangang antayin pa kung ito ba talaga ang kanyang tadhana. Palagi na lang nangyayari yung ganito sa tuwing lumalamang ako. Yung tipong pinapasok ko na sa loob ng base. Napapalingon na lang siya sa kanyang kasama na parang gusto niyang sabihin na kaya pa niya. Subalit hindi kasi maaari yun kasi sa tuwing nakikita ko siya, lagi na lang tinatamaan ng sibat ko. Napapakamot na lang tuloy ako sa batok ko na kunwari Makati. Pero ang totoo eh hindi. Sa pagkakataong ito, halos nasakop ko na buong kampon niya. Kasi tingnan niyo naman yung mga minions, halos pagmamay-ari ko na. Hindi ko na rin masilayan kung nasan na ba siya. Pinapakiramdaman ko kung lalabas pa ba o hindi na. Pilit kong sinisilip kung nariyan lang ba siya sa tabi-tabi. Oras kasi na aking makita, hindi na ako mag-aatubili pa. Pasok kung pasok, kesa narito ako nagmumukmuk. Nagantay ako ng ilang segundo at ilang sandali, pero mas ninais niya pang ngumiti. Nang dumating na yung mga minions ko, alam kong magde-def na siya kaya sinipat ko na kaagad. Pasalamat na lang siya at hindi ko pinatama at pinasayad. Sa katunayan nga niyan, tinulak ko pa siya palayo para maiwasan pa niya ang pagkalumo. Maganda rin naman yung ginagawa niyang pagka-playsafe guys, kasi sa paraang yun nakakapag-build pa siya ng maayos. Kesa naman lumabas, di ba? Baka malagunos. Napansin kong parang wala na siyang balak sa akin magpakita, kaya napag-isip-isip ko, bumak na lang kaya ako muna. Total sa item pa lang, mas higit naman na lamang ako sa kanya. Labi siyang nabigla sa ginawa ko dito. Napapaaray na lang talaga lahat sila sa aking ipinadarama, lalo na sa huling halakhak kong ipapakita. Kapag ganitong late game talaga ang lakas kong makahula. Tingnan nyo, sapul na sapul siya. At ayun na nga guys, alam ko matatalo na siya kasi yung mga minions ko sobrang daming dumating. Parang maghuhugas lang ng plato, may daladalang dishwashing. Kung ka nalugi. Sige.